Hey yo, what's up mga kabulal? It's me again, I'm back to Stop TV channel na naman po. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. So another day, another vlog na naman, another episode na naman po ang ibabahagi natin po para sa mga solid kabulal natin dyan. At sa mga, siyempre, kababayan natin na nangangarap, yung mga first timer na gusto makarating dito sa South Korea. So kumusta kabulol? So long time no see. Kasi hindi tayo medyo nakakapag-upload ng regular ngayon sa ating YouTube. Both sa, siyempre nauubusan din tayong content. At bukod sa busy din. At pangatlo marami na kasing mga content creator na kagaya ng ginagawa ko yung ginagawa din nila. Kaya siyempre medyo parang wala na, nauubusan na tayo ng ideya. So siya nga pala, bago ko pala umpisan yung video to sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Christoph TV Channel aka Kabulol. Bakit Kabulol? Kasi nabubulol po tayo minsan sa tuwing nagbibideo tayo, nagtitake tayo o may sinasabi at nagsasalita po tayo. Tsaka bukod na rin sa Kapampangan, medyo may pagkamatigas po yung pananagalog ko. So sana maintindihan, maunawahan po ninyo. No? So isa tayong EPS factory worker dito sa bansa South Korea sa tinatawag na Kimchiland. So 13 years na ako, magpo 14 years na tayo next year. Sa awa ng Panginoon, nagtagal tayo dito, umabot tayo sa ganung taon. Hindi iba talaga at hindi biro rin mga pinagdaanan ko laban dito, pagsubok, tsinaga ko, talagang napakalaking hindi na mabilang na sakripisyo yung mga bagay na nagawa ko rito. Dito ako nag-mature, dito ako namulat, dito na-build yung character ko kung sino talaga ako. Marami tayong matutunan dito, hindi lang sa laki ng sahod ang pwede mong kitain dito. Pati na rin yung personal natin, kung ano ba talagang gusto natin sa mundo. So, ano ba ang pangarap natin? Ano ba yung desisyon natin? Minsan kasi, hindi naman sukatan sa dami ng pera, di ba? Marami kang pera kung wala namang direction o patutunguhan yung magiging buhay mo, wala rin mangyayari. Kumbaga parang nagbabasketball ka, kahit anong galing mo mag-crossover, anong galing mo mag-dribble, kahit anong galing mo mag-shooting form, kung walang ring, wala rin. Kumbaga walang saysay. Parang ganun po. So ngayon, tawag dito, gumagawa tayo ng mga motivational video. Dati may mga videos po tayo na nakakatulong sa mga, although nakakatulong pa rin naman. Ibig ko sabihin kasi yung nagbibigay tayo ng tips, nagbibigay tayo ng parang relate po sa EPS topic, kung paano mag-aral, paano kagad matuto ng Hangul. Dati ganun po yung ano ko, pero syempre dahil Korea o FW, ang dami na ng EPS dito, ang mga EPS na bagong dating dito, kalaunan nagiging vlogger na rin sila, dumarami na. Dati ilan lang kami rito. So parang sa madaling salita, marami nang gumaya o marami nang gumagawa sa mga dating ginagawa ko. Kaya ngayon, kahit alam ko madami nang gumagawa sa mga ginagawa ko ngayon, nagbibigay po ako ng motivation. Pinapakita ko yung reality dito, yung reality versus expectation, yung mga nangyayari sa pamumuhay sa pang-araw-araw, yun po yung binabahagi natin dito. So pasensya na sa mga ganun na nagustuhan dati yung videos ko, na nakarelate, nakatulong kung paano maipasa exam, ano ba yung technique sa exam para maipasa, ano pa ba, paano kagad matuto ng vocabulary, so ano ba dapat unahin aralin sa Hangul, di ba? So yan ang mga laging tinatanong, at kasi dati ganyan din naman ang binabahagi natin. Pero ngayon yung pag-uusapan natin guys, maiba lang tayo. So alam ko ngayon, ang hirap talaga ng buhay natin sa Pilipinas. Ramdam ko yun kahit wala tayo sa Pilipinas. Parang nasa Pilipinas na rin ako. Kahit na tawag dito, actually ngayon guys, ang isang araw na trabaho sa Pilipinas, yung sahod na kikitain mo, parang ngayon ang nangyayari, parang isang oras na lang dito sa South Korea. Biruin mo, kung isa kang labor doon sa Pilipinas na sumasama sa mga construction sa mga kaibigan o tito nyo, kamag-anak nyo, kung labor ka, tagahalo ka ng semento, tagapalipit ka ng bakal, tagatali ka ng buhos yung poste. So, nag-range na lang yata yun sa Manila rate, pero sa pamprobinsya, minsan 500, minsan 600, minsan 400, magkakaiba. So, parang halos isang oras lang dito pag tatrabahuin mo dito sa bansa South Korea. Ganyan po talaga kahirap. Kaya naman maraming mga kababayan natin, hindi ko talaga masisisi. Talagang kahit ilang beses na silang nag-failed, nabigo sa pagkukorea, hindi pa rin sila tumitigil. So, ramdam ko po yun. Pero ito lang po yung masasabi ko sa inyo guys, no? Sa mga
sa mga willing talaga na makarating dito, sa talagang gustong makamit yung pangarap nila, lumalaban ng patas, yung talagang kahit anong bato sa kanila ng kapalaran o yung bato sa kanila ng mga pagkakataon, problema man yan. Alam ko lahat tayo may kanya-kanyang laban na hinaharap sa pang-araw-araw ng buhay natin, hindi na mabilang yan. Kung maraming dahilan para sumuko tayo na wag nang magpatuloy, kakulangan ng financial, kakulangan ng oras, kakulangan ng support galing sa mga pamilya o mahal sa buhay, mas lalong marami tayong dahilan para mas magpatuloy dahil kung hindi tayo ang gagawa niyan, walang ibang magbibigay sa atin ng mga bagay na ninanais natin. Di ba? Kaya nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Talagang hindi mo mabilang yung pagsubok na kailangan mong malagpasan bago ka marating doon sa lugar o tawag dito, bagay o kung ano man gusto mong marating o makamit sa buhay mo, in short. So, kailangan talaga ng aware ka sa mga bagay na gagawin mo. Hindi pwedeng padalos-dalos ka lang, kumbaga sa gera, hindi ka pwedeng susugod na lang. Kailangan planado, pinaplano mo yung mga bagay na ginagawa mo. Kasi kagaya ko, guys, to be honest, ang dami ko nang nagawang video na, yun nga, yung about sa paano may pasa exam, regarding sa book, sa listening at saka reading. And then marami na rin ako nagawang video about motivation, kung parang ganito, kung paano hindi lang may pasa exam, kundi paano makapag-survive sa buhay. Kasi magkaiba yun eh. Kung paano mo maipasa yung exam at paano ka magtagumpay sa buhay, paano mo mapagtagumpayan pag nandito ka na. Magkaiba kasi yun eh. So, ang lagi kong binablog, ang lagi kong binabahagi sa inyo, nagbibigay ako ng inspirasyon, konting liwanag sa mga taong nawawalan ng pag-asa, na akala nila hanggang doon na lang sila. Kasi nangyari sa akin yan eh. Based on my own experience, lahat ng mga bagay na sinasabi ko, hindi to scripted, talagang on the spot, kung ano yung naisip ko, yun ang sinasabi ko rito. So, para mas malinaw po sa inyo guys, minsan kasi guys, kailangan nyo rin ng gawa kasi, kilusan nyo guys. Kasi ang nangyayari ngayon, maraming mga kabataan, kababayan natin na gustong guminhawa sa buhay. Punong-puno sila ng motivation, punong-puno sila ng, kumbaga inspired sila sa mga bagay na nakikita nila. Pero dapat maunawaan at maintindihan din nila yung motivation nila sa sarili nila. Minsan hindi yan nagtatagal eh. Minsan ngayon motivation ka maaari. After 1 week, after 2 days, after 3 days, pwedeng magbago yun. Ang nawawalan ngayon sa mga baguhan na nangangarap makarating dito sa South Korea, yung consistency. Hindi nila dinedire-diretso yung kagustuhan nila sa isang bagay. Pag ang kabataan ngayon, yung mga talagang, lalo na sa South Korea, yung mga gustong mag-apply, minsan wala pa sila sa kalahati ng ginagawa nila na ginawa na ng mga nakarating na rito, madali silang sumuko, mapanghinayaan na ng loob kasi nagmamadali sila sa bunga o sa resulta. Alam nyo guys, ang isang bagay kailangan natin paghirapan. At habang nagkakamali ka, ibig sabihin, may ginagawa ka. Ngayon, kung yung journey mo papunta sa mga pangarap mo, wala ni isang pagkakamali ang kang nagawa, ibig sabihin, wala ka pang nagawa kahit isa. Tandaan natin, we must learn from our mistake. At bawat pagkakamali natin, yun yung mga bagay na pinaka-importante sa atin. Dahil yung matututunan natin sa pagkakamaling yun, alam na natin sa susunod, pag makaka-experience tayo ng ganung situation, alam na natin kung paano mag-survive sa buhay. Kaya nga, pag bumabiyahe tayo ng pagkalayo-layo, pupunta ka, first timer mo pumunta sa isang lugar, tingin mo ang layo, di ba? Pero pag pauwi na kayo, magtataka ka minsan, ang bilis naman, kaninang papunta tayo, parang ang layo, ngayon pauwi na tayo, nakarating pala tayo agad. Alam nyo bakit? Kasi pinagdaanan mo na, kaya nung pauwi, madali na lang. Parang ganun lang po yun. Huwag po kayong umasa na lang sa motivation. Huwag po kayong umasa na lang sa mga napapanood yung video inspired. Kung gusto niyo may magbago sa buhay ninyo, samahan niyo ng galaw. Samahan po ninyo ng kilos. Di ba? Huwag po kayong makontento sa mga bagay-bagay lang na nakikita nyo. Kasi ang motivation at saka yung inspired, minsan pakiramdam lang po yan eh. Pwedeng magbago yan, maglaho. Kaya maging consistent po kayo. Yan ang nakikita kong problema sa mga lagi. Kasi lagi may nagtatanong, kahit na ang tagal na ng videos ko, paano may pasa po yung exam? Ano ba yung dapat unahan?
Ano ba yung dapat unahin? Pwede nyo ba akong tulungan? Paano ko makabisa yung vocabulary? Anong ginawa niyong technique nung kayo ang nag-exam? Alam nyo, kahit ang daming nagbibigay ng advice, payo sa inyo, alam nyo guys, at the end of the day, kayo pa rin ang uupo sa DMW upang mag-take ng exam. I mean, hindi kami. Kaya kahit anong sabihin namin, kayo at kayo pa rin ang makakatulong para sa sarili po ninyo. Hindi ng ibang tao, hindi ako, hindi sila o ibang mga vlog, ikaw. Kaya samahan mo na ng galaw kapatid. Kilusan mo, pagtrabahuhan mo. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento sa buhay. Walang tao na parehong-parehong naging kapalaran. May mga nagsabing napaka-easy ng exam, napakadali. Ito ang gawin mo kasi yan ang ginawa ko. Hindi mangyayari yung naging karanasan niya, same lang kayo ng magiging karanasan. May pagkakaiba yan. Marahil hindi mo siya pwedeng kopyahin. Kaya sa buhay, walang shortcut sa pagtahak sa minimiti natin sa buhay. Sabi nga nila, di ba? Be the best version of yourself. Pwede kang kumuha ng tip, pwede kang mag-research, di ba? Pwede mong ipag-confer yung mga bagay-bagay kung legit ba o hindi. Pero ang pinaka main na lahat ng mga bagay na yun nagagawa, ikaw yon, hindi yung iba. Kumbaga, kumukuha ka lang ng knowledge mo, ilalagay mo rito, pagsama-samahin mo para makabuka ng magandang diskarte. Yun yung magiging susi mo para sa tagumpay. Ano ho? Hindi yung motivation ng iba, hindi yung kwento ng iba, hindi yung kwento ko, kwento nila. May sarili kang kwento sa buhay. May sarili kang path na kailangan mong tahakan. Hindi tayo pare-pareho. Lahat pwedeng mangarap sa buhay na magkaroon ng ganito, makabili ng ganito, pero hindi lahat kayang gawin yung mga bagay na ginawa ng iba. So, gets nyo po yung ibig ko sabihin. Kaya, wag kayong magreklamo, wag kayong mawalan ng gana, wag kayong hindi pa pwedeng mapagod. Pwede ka magpahinga pero wag mo sabihin pagod ka na, aayaw ka na. Dahil ganyan yung sukatan sa tagumpay natin. Para pagdating ng araw, lahat ng mga bagay na nagkaroon ka, meron ka, magiging proud ka sa sarili mo. Ito napanood ko to sa isang video, napaka-legit nito. Ako din ganun din ako eh. Ang sukatan ko sa tagumpay ng tao, hindi yung tawag dito, ang dali mong nakamit yung mga bagay na pinangarap mo. Hindi yun yung sukatan eh. Yung halimbawa, magkasabay kayong nangarap, magkaedad lang kayo. Pero siya, pag-graduate niya, nakamit niya lahat yung mga bagay na tinrabaho mo ng ilang taon, ng ilang years, ng mahabang panahon. Pero siya, ilang years lang, nakamit na niya. Halimbawa, nag-aaral ka, huminto ka sa pag-aaral, yung kakilala mo, kaibigan mo, nakagraduate siya. Abang ikaw, tinatrabaho mo pa, iniipon mo pa yung mga bagay na gusto mo makamit sa buhay. Abang siya, kagraduate niya, nagtrabaho siya, nakamit na niya. Dahil sa taas ng pinag-aralan niya, yung mga pangarap niya, yung talagang dream goal niya, nakamit niya. So, para sa akin, mas tinitignan kong mas naging success yung isang taong huminto sa pag-aaral kaysa dun sa taong nakagraduate. Ito, based lamang po ito sa sarili kong opinion. Kasi ako tinitignan ko yung success ng isang tao, hindi kung anong meron siya ngayon, kung anong nasa harap niya. Tinitignan ko yung tagumpay ng isang tao sa pinagdaanan ng tao. 'Di ba? Magkakaiba tayo ng level sa buhay. May mga taong may kaya na sa buhay pinanganak. Yung mga magulang niya masipag hanggang sa talagang may pera sila. So ngayon ikaw na panganay, ikaw yung anak, pagkatapos ng pag-aaral sa'yo pinamana yung company o sa'yo pinamana yung bahay, sa'yo pinamana yung kotse. Instant may mga bagay ka na pinapangarap pa lang ng iba. Tapos sasabihin mo sa sarili mo naging successful ka dahil naging matagumpay yung pamumuhay mo, maganda ang naibigay mo sa pamilya mo. Kaysa sa taong simula pagkabata pa lang tinatrabaho na niya, may makain lang siya sa pangaraw-araw, kailangan pa niyang pagtrabahuhin bago sila may makain. So tinrabaho niya, nag-OFW sa isang bansa ng ilang taon, ilang years, nagsipag siya, na-promote siya, kumita siya ng malaki hanggang sa nakarating siya sa bansang magandang pasahod. Hanggang nakamit niya yung mga bagay-bagay, ang dami niyang pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Yun yung success para sa akin. Kasi magkaiba sila ng pinagdaanan. Napaka-ikli lang nung pinagdaanan nung isa at maaga niyang naabot yon dahil sa tulong ng pamilya niya, dahil simulat sa pool meron sila. Kaysa sa taong simulat sa pool, tinrabaho niya, talagang tiniis niya, ang dami niyang pinagdaanan. Mabagal man,
pero nakuha niya. Pero para sa akin, mas naging successful yung tao kasi sa dami ng kanyang nilampasang pagsubok sa buhay niya, hindi na mabilang. So sana nagigets nyo guys kung ano po yung ibig ko sabihin. Sa buhay natin, hindi yung nakikita lang ng tao porque ganito yung pamumuhay niya, may pera siya, maganda siyang manamit, respetado ang pamilya, yung ang kanya naging matagumpay siya sa buhay, successful na siya. So magkakaiba tayo ng tingin, magkakaiba tayo ng opinion sa bagay na yun. Pero para sa akin talaga, tinitignan ko yung tagumpay ng isang tao, kung saan siya galing, kung ano yung pinanggalingan niya. So sana nagigets nyo. So kaya kayo guys, take it easy, do it one at a time, huwag nating ipagsabay. Ang importante, gaano mang kabagal, gaano mang katagal, ang importante, hindi tayo bumabalik sa isa. 'Di ba? May umuusad tayo kahit papano. When the time is right, God will make it happen. Yun po yun ang lagi ninyong tatandaan. Ano po? So sana maging consistent lang po kayo. Huwag natin tignan yung mga bagay-bagay na kung ano yung kulang sa inyo. Kagaya ko, kagaya ng lahat, may kanya-kanya tayong istorya, may kanya-kanya tayong pinagdahanan. Imbes na magreklamo, puro complain na lang, magturo kung sinong sisisiin. Tignan natin yung sarili natin. I-improve natin yung mindset natin kasi nasa mindset natin yan 'Di ba? Kahit anong galing mo, kung mali yung direction ng mindset mo, hindi ka makakarating sa gusto mong marating sa buhay. Sa hirap ng trabaho ngayon, sa hirap ng pamumuhay natin sa Pilipinas ngayon, hindi natin pwedeng iasa kahit kanino yung tagumpay natin sa buhay. Tayo, kailangan trabahuhin natin. So sana nagigets nyo guys. So maraming salamat guys sa mga laging nakasubaybay, sumusuporta sa channel ko kahit medyo minsan 2 video lang na i-upload natin sa isang linggo. Pero at least nandyan pa rin kayo, nanonood, nagko-comment. At sa mga bagong magko-comment, bagong manonood, sana huwag niyong kalimutan na pindutin yung subscribe button para updated kayo sa mga bagong videos na gagawin ni Kabulol. So paano guys, nagbike lang tayo. Ito, nasa paborito ko na naman tayo na lugar. So kakagising lang natin, kaya naisipan kong magbahagi na naman po sa inyo ng isang alam ko na kakapulutan nyo ng aral. So again, it's me again, Christoph TV Channel. Magkita-kita tayo muli sa susunod gagawing video. Annyeonghaseyo guys. Invite natin guys.